aking Coach Rocky at ni Coach Bill. Leadership training. Everybody say leadership. Leadership! Everything rises and falls on leadership. Ano ibig sabihin nun? Yayaman ka because of leadership. Babagsak ka rin because of leadership. Tama. Yes. Okay? Kung mapapansin nyo guys, we've been in this industry for almost 2 decades. Ako personally, halos 3 decades na ako nasa ganitong negosyo. I see people come and go. Ay, mga ganyan pagmumukhang babata, oh. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Yan. Kahapon lang may kasama ako, 27 years old. Kahapon lang. 27 years old. Kung 27 years old na ito nakasama ko kahapon, nag-create ng 43 millionaires and multi-millionaires in 3 years. How many months in 3 years? 36, di ba? 36. In short, mas marami siyang na-create na milyonaryo kaysa sa buwan. Kasi sumali siya sa atin 3 years ago eh. So nakaka 3 years na siya, and for the past 3 years, he created 43 millionaires. Okay? Kasama ko ako, inimbitahan ako, sabi niya, Doc, magkaka-reveal ako. Sabi ko, saan? Sa Technopoint rooftop. Sabi ko ba, social building rooftop pa. Eh, sakto nung oras din, wala akong meeting. Napasyalan ko. So, nakakatuwa. Onliner din siya, tulad nyo. So, ano ibig sabihin kung nag-online ka, nasa tamang daan ka na. Yes! Okay? So, galing siya sa ibang company. Yung pinanggalingan niyang company, napansin niya, sabi niya, no, parang wala nang improvement yung company, yung mga may-ari, hindi na nagpapakita, hindi na namin nakakausap yung may-ari, tapos wala nang innovations, di ba? Habang nandun siya sa kabilang company, nakatutok siya sa Facebook natin. Inggit na inggit siya for the past 2 years. Hanggang sa hindi siya mapakali, minessage siya ako sa Facebook. Good news, hindi ako ginagahawak ng Facebook. So wala nag-reply sa kanya. Hanggang sa nakahanap ng connection, nakilala niya ako 3 years ago, sumali siya 3 years ago, first year niya, second year niya, top 20 kagad. Wow. Nakakatawa, this year, top 20 siya, hindi lang siya, kasama pa yung partner niya. So sa top 50, I think, 3 o 7 yata sila. So ano ibig sabihin nun? When I said, everything rises and falls on leadership. May sistema siya. Tulad din ng sistema niyo online. May grupo siya. Tulad din ng grupo niyo. Okay? So what does it mean? It is so important, napakahalaga ng leadership. Pag wala ka leadership, magkakaroon ka ng grupo, after some time, mawawala ka. Magbibuild ka ulit ng grupo, after some time, hindi kita ng malaki, tapos na malalagas. Tapos bigla mag-iisip ka, ano nangyayari, ba't nalalagasan tayo? Baka may problema sa company, baka may problema kay upline, baka may problema sa product. Okay, iwan muna natin yan. Punta muna tayo sa babaeng nagkaroon ng karelasyong lalaki. Pero yung babae, may pinagdadaanan. So ang tingin niya doon sa lalaki, lulukuhin ako nito eh. So mayat-mayat, nasan ka? Sumagot yung lalaki, katabi mo. Yan lang. Sino kausap mo? Eh di ikaw. Duda siya ng duda. Bakit? Kasi yung babae, may pinagdaan ng hindi maganda na loko ng lalaki. Kaya pakiramdam niya, yung current boyfriend niya, lolokohin din siya. So ano mangyayari sa relasyon nila? Duda siya ng duda. Asan nga? Ba't ang tagal mo? Umihi lang ako, matagal na. Sige nga, picture ka habang nasa CR. Di ba yung mga ganun babae? Asan ka? Nagpupupo ako. Sige nga, selfie ka na. Di ba magsiselfie ka na, papadala pa kasi nagdududa. Ano mangyayari? After a few months, a few years, maghihiwalay ito. Bakit kasi yung babae, nagdududa? Nagigets niyo? Magkakaroon ka ng panibagong boyfriend ulit. Ganun na naman, hanapin niya naman, pagdududahan niya naman. Sino yung nag-message sa'yo? Prospect. Tingin na, ayan o ba't ang tanong, how? Siyempre, how? Nagpa-ads tayo eh. Diba? Nagpa-ads ka, magre-reply, how? Diba, paano yan? So, ano mangyayari doon? Mawawala na naman, pangatlong relationship.
relationship ulit. So anong moral lesson doon? Walang problema doon sa mga lalaking pinagdadaanan niya. Ang may problema sa kanya. So minsan, sa grupo natin, balikan natin yung iniwan ko kanina. Minsan nakahanap ko ng mali, ang kinakalimutan mong tignan, yung sarili mo. Bakit nalalagas? Ano ka bang klaseng leader? Tanong mo sa iba, partner, ano ba ang klaseng leader? Para ka kasing boss eh. Para kayong boss mo sa McDo eh. Kung makapag-utos ka, akala mo, kung na may-ari ng buong McDonald's sa buong Pilipinas eh. Eh di ba partners tayo, upline? Oh, eh bakit kung utusan mo ako, date ko pa ang domestic helper sa Saudi Arabia? Diba, partners tayo. Huwag ka makamanto. Akala mo, ganun ba ako para akong buo? Boss na boss ka eh. Diba? Hindi ka nga nagtatrabaho, lalabas ka lang, kakamay ka lang eh. Tapos wala na. Kung matanong mo kami, akala mo, ikaw may alis na i-coding mo. Ilan i-coding mo? May mga ganung apply ba? Oo naman, no? Kakausapin ka lang pag may encoding. Pag wala na encoding, hindi ka kakausapin. Ayan na. Diba? Sabi mo isa, ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Hindi, katabi mo yun. So what does it mean? Huwag mong hanapan ng pagkakamali minsan yung ibang mga bagay. Kasi baka mamaya nasa iyo yung pagkukulang. Diba? We're all business partners here. Okay? As an upline, as a leader, may pananagutan kang kaya nga leader. Ililid mo yung grupo mo. Ililid mo saan? Sa pangarap nila. So, kinakailangan, alam mo kung ano pangarap nila. Tama o tama? Kunwari, itong poging to, sa harapan, sino upline nito? Dapat number one, lahat ng uplines mo mataas, kilala ka. Isipin mo, papakapuyat ako, anong oras nung, hindi mo kilala ni upline. Mga nasa likod mo, sinisipin ko, sino yun? Ayun yung laging walang encoding. Hindi ka kilala eh. Kilala sa'yo, yun yung laging walang encoding. Yung pala kilala. Hindi nakilala yung pangalan mo, nakilala yung ugali mo. Ikaw yung taong laging walang encoding. Diba? Dapat, kung ikaw leader ka, kilala mo lahat ng tao mo, kaliwa, kanan. Kinakausap mo yung tao mo, kaliwa, kanan. Inaalam mo yung pangarap ng leaders mo, kaliwa, kanan. Hindi yung puro kaliwa lang. Bakit? Weak leg eh. Yan ang hirap, di ba? Lagi mo kausap yung weak leg. O tara, ano tayo? Plano tayo. Weak leg ko kayo eh. Pinagmamalang pa namin, weak leg ko kayo eh. Hindi gano'n. Dapat tara, planning tayo. Goal setting tayo. Tuparin natin lahat ng pangarap nyo kasi partners ko kayo. Hindi weak leg ko kayo. Kasi yung weak leg mo, pag yan humataw ng todo-todo, strong leg na yan. Pag naging strong leg na, lilipat ka sa kabila, okay na, weak leg ko ngayon. Kayo na kakausapin mo. Ano magiging pakiramdam ito? Ang tagal kami hindi pinansin ito. 2 taong kami hindi pinansin kasi weak leg, strong leg kami, ngayon weak leg kami, tsaka kami babaw. Asama naman sa pakiramdam mo. Diba? Ito rin mo parang anak. Bababain mo dahil birthday. Pag hindi birthday, di mo bababain. Diba? Ang anak eh, birthday o hindi, ilalabas mo. Tama o tama? So dahil business partners, kilala mo sila. Kilala mo ugali nila. Kilala mo hot buttons nila. You wanna say hot buttons? Hot buttons, paano mo yan mapapaandar? May mga taong hot buttons, gaya itong mga nasa harap. Ang itsura nito, ang gusto nito parang tipong sports car. Diba yung mga ganyang itsura? Mga nasa utak niya, kailangan makakakotse ako. Pag nagkakotse ako, titriple yung kagwapuhan ko. Diba yung mga yan ang nasa isip ka, diba? Yung mga nasa likuran, ayaw na ng kotse. Tanong niyo kung bakit? Guwapo na sila eh. Ayun, laki ng pagkakaiba. Sila ayaw na yan ng kotse. Ayaw, gusto nyo ng kotse. Kasi gusto nyo, lalo pa kayo gumawa. Sila hindi na kailangan nun. Iba na pangarap niyan. House and lot, mansion, ayan na. So nag-iiba-iba ang pangarap o hot buttons. May ibang tao, ang hot buttons hindi yumaman ng pagkatodo-todo. Hindi magkaroon ng supercars. Hindi makapag-travel. Yung iba ang gusto kong pumalit doon sa stage eh. Sa harapan ng libo-libong tao at ikwento yung buhay ko. Gusto naman nila, pinapalakpakan sila. Pag
Pag tinanong niya, bakit? Ba't yun ang gusto mo? Eh, buong buhay ko, hindi ako napalakpakan. Graduate ako ng high school, college, elementary, tama-tama lang. Walang pumalakpak, nanay ko lang. Diba, yung palakpak pa yung, anak ko yan. Ako lang pumapalakpak. Sabi ko walang gano'n. Parang gusto niyang maramdaman yung maraming tao naghihiyawan pag binanggit yung pangalan niya. Pag binanggit yung pangalan niya, gusto niya maraming nai-inspire. Ayan. Ang gusto naman ng recognition. So, iba-iba. So, bilang leader, kunwari, nandito, ang gusto niya magkaroon ng kotse. Tapos, kakausapin mo sa ibang paraan. Kakausapin mo na, dito makakatulong ka sa negosyo. Dito, aasenso ka. Dito, papalakpak ka. Hindi nga yun ang gusto ko. Yung gusto ko magkakotse para dumoble, tumiple yung kagabuhan ko. So, kailangan, sa ganung lengguwahe mo sila kakausapin. Eh palibasa, baka mamaya ikaw yung klase ng leader na tikahon. Alam mo ba yung tikahon? Yung lagi, yun at yun na sinasabi. Yung, mag-closing ka dito, nag-closing dito, asenso ka, yayaman ka, gagwapo ka. Hinata ka dito sa kabila, dito, asenso ka, yayaman ka, gagwapo ka. Pinag-closing ka sa kabilang room, puro matatanda, dito, asenso ka, gagwapo. Pagtingin sa mukha, matanda na ito. Kasi sinasabi mo dapat, hindi pare-pareho. Iba-iba. Depende sa kausap. Ganun din sa leadership. May mga tao ang gusto magkaroon ng kotse. May mga tao ang gusto magkaroon ng mansion. May mga tao gusto palakpakan, recognition. Kailangan alam mo silang kausapin sa ganung paraan. Kasi sa ganung paraan mo sila, mapipindot yung hot buttons at sa ganung paraan mo sila mapapahataw ng todo-todo. Pero even prior to that, kinakailangan yung belief level. Everybody say belief. Believe. Yung belief level mo dapat through the roof. Ibig sabihin, napakataas, nagpaski sa may. Magiging mababaw yung leadership mo kung ikaw mismo walang belief. So saan ka maniniwala? Maniwala ka sa products. Guys, 19 years na tayo. Ang dami nang gumaling sa produkto. 19 years na tayo, yung OBI magti 3 years na. Ang dami na nakapag-claim, may mga namatay, nakapag-claim, may mga na-aksidente, nakapag-claim. May mga namatay sa ibang bansa, na parating na dito, repad-care. May mga na-aksidente, hindi naman namatay, nakapag-claim sa ospital. May nakagat ng aso, may nakagat ng pusa. Di ba, nakapag-claim. Minsan nga, ginagawa, pinipag-diblim na, aso yan, aso yan. Para nakapag-claim na. Terrible. Kaligigan kami ito ba? What does it mean? Ang tagal na ng kumpanya, ang dami nang napatunayan. In fact, wala na dapat patunayan eh. Ang may kailangan patunayan, kayo eh. Kayo yung may kailangan patunayan. Saka naniniwala ko itong grupong to, siguro ito yung magiging, kung hindi itong taon na to, early next year, ito yung magpuproduce ng pinakamaraming milyonario. Pagpasok ko pa lang, iba itsura. Ano yung, Dok, ano itsura? Basta gano'n na lang iba. Iba yung itsura. Formal lang itsura. Itsura pa lang, formal lang. Itsura pa lang, alam mong aawardan eh. Itsura pa lang, alam mong aawardan. Nakupo pa lang, alam mong ito na yung susunod eh. Yes! Susunod kay Nora. Usually, ba't ba kailangan nakapormal? Kasi kinakailangan, professional na itsura. One, para respeto ng kausap mo. Two, para ikaw mismo maramdaman mo na professional yung ginagawa mo. Kahit ang background mo ay hindi professional. Diba pa kaya, sino ba mga nag-network? Si doktor nag-network, oo. Kung nabalitaan nyo si attorney nag-network, oo. Meron din security guard nag-network, oo. Ano bang kakaiba? Wala. Lahat umasenso, lahat yumaman. Sige mo, mula security guard hanggang abogado. Sinubukan ng security guard, umasenso. Sinubukan ng abogado, umasenso. Ano bang kakaiba ng dalawa? Ay, laki. Pero pagdating sa negosyo ito, pantay-pantay. Yes. Hindi tatanungin, Bisaya ka ba?
Ilocano ka ba? Hindi tatanong, may pinag-aralan ka ba? Hindi tatanong, postgraduate ka ba? Hindi. Pantay-pantay. Professional, hindi humataw, walang mararating. Walang pinag-aralan, hindi humataw, wala rin mararating. Pero kahit security guard o abogado, pag hinataw niya yung negosyo, may mararating. Yes! Buti na lang, sabihin niyo, buti na lang. Buti na lang, may sistema yung grupo niyo. Yes! Sipin yung damit niyo pala, may sistema na. Sipin mo, pag yung iba, nag-meeting din kami, yung iba, sabihin ko, ikaw, tawag mo yung grupo mo, kakusapin namin nila Sir Arnel. Ang dami, punong third floor. Pagtingin mo, iba-iba itsura. May naka-shorts. Yun nga, ang point ko, itsura pa lang, wala nang sistema. Ito, itsura niya pa lang, unang tingin, majority naka-formal. Ibig sabihin, parumahan pa lang, may sistema niya. So, kung itsura pa lang, mukhaan pa lang, itsura pa lang, may sistema na, hindi lalo na sa negosyo. Yes! Diba? Yung iba nga napunta sa itsura na lang. Ganda ng forma mo ah. Ay, lupit ah. Papasok ka pala, mukha ka ng CEO ah. May grupo ka, wala. Pag wala kang grupo, napunta lahat sa damit ko eh. Wala kang sistema eh. Basta kailangan pumorma lang eh. Ayun ang hirap. Diba, napunta lahat sa forma. So guys kayo, kung sa pananamit, hindi pumayag ang appliance nyo na walang sistema, eh lalo na sa pagkita. So kailangan may belief level kayo 1 sa appliance nyo. Na naningit yung appliance ko umasenso eh. Tsaka mukhang wala namang itinuturong labag sa polisiya ng kumpanya. Mukha namang walang tinuturong labag sa batas ng tao. Hindi naman kami tinuturing na parang katulong o parang hindi business partner. Eh kaya kasenso tayo dito. Yung produkto maayos naman. Yung marketing plan maayos naman. Yung kumpanya nagbibigay naman ng pagkakataon para ma-recognize ka. Ang entablado para sabitan ka ng kung ano-ano, ma-inspire ka at makapag-inspire ka sa mga susunod na henerasyon. So, higit sa lahat, na pinakakailangan paniwalaan mo, yung natitira, ikaw. Everybody say you. You! Ikaw. Okay? Ikaw. Bago mo pagdaanan yung sa katutak na positive na mangyayari, abay, ngayon pa lang sinasabi ko na, marami kang negative na dadanasin. Dapat acceptin mo yan. Okay? Ano yung mga negative mong dadanasin? Pagtatawanan ka. Pag yan hindi mo kaya, ay mag-quit ka na. Ako, pagtatawanan, oo. Eh, nung maliit ka, ilang beses ka ba pinagtawanan? Diba? Pag tinanong, ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Christian. Dati ba si Christian elementary? Ay, yung ba yung nakaupo sa rofor? Yung ba yung naihis sa pantalon? Pinagtawanan na, pinagtatawanan ka na. Diba? Hindi pa namang hindi naihi nung tayo'y bata. Siyempre, merong trial period yan na naka-diaper ka, tapos wala ka ng diaper. Nangyayari yun. Pagtatawan dito sa negosyo, pagtatawan ka, bakit? Gusto mong umasenso at yumaman eh. Hindi sa lahat ng organisasyon pinag-uusapan ng pag-asenso at pagyaman. Pumunta ka sa call center, dito daming call center dito, di ba? Paligid mo sila. Ano pinag-uusapan? Haji Alejandro. Ano pinag-uusapan? Ayan, yung tax ni Donald Trump. Ano pinag-uusapan? Chismis. Di ba? Walang pinag-uusapang pagyaman. Eh dito pa kayo nag-usap-usap. Ano pinag-usapan niyo? Partner, anong kotse ilalabas mo? Ako, Vios kulay pula. 2024 model. Lowered. Gagastusan mo pa. Ipapatin ko yan. Kabisado mo pangarap mo eh. Tama o tama? Tapos pag yun na sinabi mo, ano sasabihin ng katabi mo? Tama yan, partner. Ako din, ang gusto ko blue. Subukan mong iyang panalitang yan, ipanik mo doon sa call center sa taas. Sabi mo sa taga-call center, ako, pangarap ko, pulang views, 2024 model, tapos ilo-lowered ko, ititik ko. Ang ganda nung titig na mga taga-call center, ikaw, yung itsura mong yan, magkakakotse. Gulong nga, di mo kayang puntahan eh. Kotse pa kaya? Di ba? Sa ordinary setup, pag nag-discuss ka ng pangarap mo, pagtatawanan ka,
lalaitin ka, kukutsyain ka, as hindi ka na sasamahan. Diba? Pagka umupo ka sa tabi na, si coaching ko na, si kamama ko. Diba? Parang may kretong lalayuan ka na. Diba? Tapos gagawa ka ng pangalan. Ay na si Bios. Bios ko, bundun. Isang taon na, wala pa rin sasakyan. Bigyan mo ng walis, baka akala niya, yung walis, boom. Kukutsyain ka. Minsan yung kukutsya pa sa'yo, tropa mo, sanggandikit mo, best friend mo, minsan kamag-anak mo, kapatid mo. Minsan nanay mo pa eh. Yun ang masakit eh. Yung nire-respeto mo, biglang hindi maniniwala sa'yo. Anong kilala kita eh? Lumabas ka sa akin, ang tamad mo eh. Yung maliit ka, wala kang ginawang tama eh. Palitan kami ng tatay mo sa paghagupit sa'yo eh. Sakit ka ng ulo namin, tapos sasabihin mo, magiging yayaman ka dyan. Ano naman? Ano ba sinisimot mo ngayon? Pero hindi naman yan. Maraming sasabihin pangit sa'yo. Sabi, itsura mo yayaman. Hindi ka nga makapagpagupit. Tumingin sa salamin, parang 5 taon ka nang di nagpapapari. So, yan yung mga ikukutya sa'yo. Kailangan, pag sinabi yan, relax ka lang. Yes. Pag sinabi yan, chill ka lang. May binabasa akong libro ang pangalan Let Them. Let Them Churi. Let Them Churi. 2 words, let them. Sa Tagalog, 3 salita yan eh. Bayaan mo sila. Pag may sinabi, pare, kung gusto mo yumaman, pinagtatawanan ka dun. Bayaan mo sila. Huwag mo sila bigyan ng control sa gusto mo mangyari. May sabihin mo sila kung ano na tungkol sa'yo, sabihin mo, let them. May sarili silang pananaw, may sarili din akong pananaw. Hindi ko pababayaan yung sarili kong pananaw, maapektuhan nila. Okay? Tingnan nyo to guys. Puputsayin ka nila. Puro negative yan. Negative yung mangyayari, negative yung sasabihin sa'yo, huhulaan ka nila na puro negative. And habang dumadami yung nagsasabi ng negative sa'yo, tandaan mo, sabihin mo okay lang. Okay lang. Sabihin mo okay lang yan. Tanong niyo ako bakit? Bakit? Kasi yung negative na yan, mauubos din yan. In fact, masasanay ka na dyan. Sabihin lang, sasabihin mo. 10 beses ko na narinig yun. Sa mas taong mas malapit pa sa akin kaysa sa iyo. So anong bilang mo sa akin? Kung yan sasabihin mo. Tama o tama? Yes. Habang dumadami yan, let them, bayaan mo lang sila. Kasi dadaan ka talaga dyan. Kasi dumaan din kami dyan. Kami mismo na nagtayo ng kumpanya, dumaan kami dyan. Uplines nyo na kumikita ng malaki, dumaan din dyan. Mga taong may mga nalagagandang sasakyan, may mga mansyon na bahay, dumaan din dyan. So habang hinihimay-himay kayong negative, ramdamin mo yung pangit na mangyayari sa buhay mo. Sabi mo isa, grabe naman, alas 12 pasado na, siguro sabi, ramdamin namin yung pangit na mangyayari sa buhay natin. Parang hindi yata magandang closing na. Ang ganda ng training namin, no? Pataas na ng pataas. Pagdating dito, ramdamin mo yung pangit na mangyayari sa buhay mo. Namnamin mo. Para kami numura, no? Mo. Masarap yun, yung niraramdaman mo yung panglalait sa'yo. Masarap yun, yung pinagtatawanan ka, namnamin mo, tapos ikaw chill-chillan. Diba? Masarap yun. Bakit? Tanong niya kung bakit. Bakit? Kasi niya, mauubos din yan. Yes! At ang maganda nito, pag naubos yan, wala nang ibang pupuntahan, kundi dito na sa positive. Yes! Pag naubos na yan, isa-isa nang magaganap itong mga positive na to. Dahil ikaw, sabihin mo ikaw.
ikaw at ikaw din, ang lalaki ang grupo. Ikaw at ikaw din, ikaw at ikaw din, ang paglumaki grupo, lalaki ang cheque. Ikaw at ikaw din, ang paglumaki ang grupo, lumaki ang cheque, marirecognize at maa-awardan. Ikaw at ikaw din, ang paglumaki ang grupo, lumaki ang cheque, makakapag-travel abroad. Ikaw at ikaw din makapaglalabas ng pangarap mong sasakyan. Ikaw at ikaw din ang magkakamit ng milyon-milyon na pinapangarap mo. Ikaw at ikaw din ang magkakaroon ng napakaraming savings. Guys, pag nangyari na yan, isa-isa, namin mo rin. Yung mga taong nagtawa sa'yo, hindi mo na kinakailangan magalit. Hindi mo na kinakailangan magtampo sa kanila. Kasi na, una sa lahat, binayaan mo lang, let them. Pero dahil tao lang, minsan may konting galit pa, di ba? Eh, yung nagtawa sa akin, sisimula ako eh. Diba? Hindi mo na kinakailangan magalit pag magtanim pa. Kasi pag iba na itsura mo dahil sa mga positibong nangyayari sa buhay at sa negosyo mo, yun na yung bahalang gumante para sa'yo. Yes! Sila na yung magsasabi na, dati walang-wala yun, kasi nakakotsin pula na, bios na, nagkatotoo, hindi tayo sumami. Hindi tayo naniwala eh. Kasi patpatin pa siya nun. Pero patpatin pa rin naman. Pero nakabios na, iba na itsura. It will happen, guys. Yes! Yes! But it will happen only and only kung yung belief level mo mataas. Kailangan 10 out of 10. Para pag nagmamarket ka, nagpo-promote ka, nag-video call, nag-audio call ka, buong-buo yung loob ko. Anong negosyo mo? May opisina kami sa Ortigas. Ang laki ng opisina namin. In fact, ang laki ng office ko. Punta ka dito, magkita tayo, laki ng office ko. Dali mo sa OBI, sabi mo lahat to, office ko. Dali mo sa third floor, office ko to. Office mo to, distributor ako dito eh. Huwag ka mo kilala ko to. Ay, di ba kilala mo ako? Pag mataas ang belief level mo sa ginagawa mo, mahawahan mo yung downlines mo. Kada kwento mo, kada kausap mo, may energy yan. Everybody say energy. Energy! Yung halaman na hindi mo dinidiligan, mababa ang energy. In fact, nalalanta. Natutuyot, lalo na ngayon tag-init. Pero yung halaman, bigyan mo ng tubig, yun yung buhay niya. Mamumunga yan, green na green ang dahon yan. Eh, kagandahan nun, yung water, it carries energy. 70% of our body is water. Kaya pag ikaw, lagi nasa isip mo, puro positive. Galaw mo, positive din. Iniisip mo, positive din. Pag humawa ka ng kagrupo mo, kinausap mo, nababato mo, positive din. Pero kung kada galaw mo, puro ka negative, tara, humata na tayo, kaya lang baka walang sumali. Kasi, tsura natin, ito mo, wala tayong kagana-gana eh. Tsura pa lang natin, mukhang wala nang maniniwala eh. Tulog na lang tayo. Wala ka bang ginagawa, tinatamad ka na. Kaya pag ikaw, kinakausap mo yung grupo mo, mag-iingat ka sa mga salitang sasabihin mo, number 1. Number 2, pag wala ka sa mood, huwag mo na sila kausapin. Kasi baka instead na ma-inspire mo, ma-frustrate ka pa. Kasi sa mismo, ramdam nila yung frustrations mo eh. Eh, may pinagdadaanan ka pa ng personal, tapos kinakausap mo yung kagrupo mo, nagdadamay, pati yung negosyo. Tama o tama? Yes. So with this guys, walang ibang patutungan kundi pataas. Isipin niyo yung mga apprehension, hindi natutulog. Kinulit ako, kailan mo kinulit lagi. Last year pa, ay hindi naman. Mga 2 weeks ago, nag-post siya doon sa group chat namin. Meron silang gathering, training din. Sabi ko, sana inimbitahan mo kami. Isipin mo kami pa nagpapa-imbita.
Sabi ito, gabi niya yun, okay lang, kahit gabi lang. Ano sa tingin mo sa amin, natutulog? Kung kayo nga hindi natutulog, dinalo na kami. Hindi, totoo yun. Totoo yun. Kung yung mga appreciate kayo, puyat, kami rin mas puyat. Kayo nga, minamarket nyo, Pinoy lang eh. Kami kinakausap namin, Afrikano na eh. Africans na eh. O kaya gising ng ganitong oras hanggang alas 4 kasi 8 hours advance tayo sa Africa. So minomonitor ko yung Uganda, minomonitor ko yung Kenya, minomonitor ko yung Nigeria. May kausap ako kahapon, ang pangalan niya si Mike. Everybody say Mike. Mike! Si Mike nag-team building noong January. Konti lang yung grupo niya. Nag-team building siya. Ay, hindi pala team building, sorry. Kick-off training noong January 2025. Tanong niyo kung ilan? 30,000. Late, no? Dalawang araw pa yun. 30,000 ang unang araw, 30,000 ang pangalawang araw. Kausap pa, alas na madaling araw. Ang hirap ng support system ko nun. Sabi niya, Doc, I will do a kick-off training. The people who will be attending there are almost full-timers. Wow. 80% of them are full-timers. Sabi ko, how many will attend? 30,000. Sabi ko, do I need to go there? No. Just do a video for us. So nag-video lang ako, 5 minutes. Tapos pinadala ko. Yun yung support ko. Hirap, no? Antindi. 30,000 sila, video lang 5 minutes. Kaya 200, pupunta pa ako. Wow. Sumasali ka sa puyatan. Kasi mga operation nagpupuyat eh. Kami rin nagpupuyat. Minomonitor natin yung negosyo sa buong mundo. Kayo minomonitor yung negosyo ng network nyo. And it's natural na mapuyat. Kasama yan sa negative. Ngayon, pagdadaanan niya. So, belief level, higit sa lahat, sabi ko sa uplines, sa product, sa company, sa may-ari, pero higit sa lahat, belief level, sa'yo. Yes! Kasi ang ending nito, ikaw. Ikaw yung mahihirapan, ikaw yung pagtatawanan, ikaw yung mapapahiya ng konti sa simula, ikaw yung gusto nang mag-give up, ikaw yung iiyak ka na sa isang tabi, wala na, hindi ko talaga kaya. Wala na nakikindi sa akin. Ikaw lahat yan. Pero pag nilampasan mo lahat yan, hindi ba sa inyo napapangiti, napapailing kasi pinagdadaanan niya, di ba? Yes! Kasi pag pinagdaanan niya yan at hindi ka huminto, ikaw hindi magkakaroon ng isang katutak na positive. Ito ang pangalan. Walang iba, kundi ikaw. So pataasin mo yung belief level sa sarili mo. Paano yan? Umayos ka, itsura pa lang, maayos ka. Gupit pa lang, maayos na. Makeup pa lang, maayos na. Pag nagsalita pa, ay grabe. Hindi mo akalain, ha? Grade 6 lang narating yan? Iba, itsura pa lang, mukhang hindi grade 6. Mukhang grade 5. Pero even with that, even na mukhang grade 6 lang yun natapos, alam kasi yung pagka nag-go, ay, mukhang galing sa corporate world dyan alam mo yun eh. Iba yung pag nag-quote naman iba, ay, parang pinagliitan ni Appline yung quote Ramdam na, di ba? Ramdam na. Pero alam mo yung nagpipilit, alam mo yung natural. Pero mas gugustuhin ko na yung nagpipilit. Bakit yung nagpipilit? May pangarap yun. Yes! Kahit hindi bakit, pinipilit lang sa kibalayan. Yung nagpipilit, yan yung may gustong patunayan. Guys, lahat tayo sa mundong to, lahat tayo may gustong patunayan. Even me. Sabi nyo, talaga may gusto pa kayo patunayan? Oh, when I started with this kind of business, guys, 3 dekada na ako sa ganitong negosyo. 3 dekada na. Nung nagsisimula ako, siyempre, ang daming naniniwala, bakit doktor ako eh. Pero tataka nga, bakit ang isang doktor gustong gawin yung ganitong negosyo? Kasi lumaki akong mahirap. Dok, meron mang ganun, doktor, mahirap. Oo. Kaya nga ako graduate ng PLM, pamantasan ng Luzon na Maynila. Ang tuition fee ko doon, 2,000 lang. After 2 years, ginawang 2,500, nag-rally kami, humiga kami sa kalsada. Sige mo, from 2,000 to 2,500, nag-rally na. Samantalang yung counterpart namin UST, 20,000, UE, 20,000%, kami 2,000. Tapos hindi mo susami bumibili ng libro. Kasi walang pera yung pambili, wala akong pera, wala rin pera yung mother ko pambili ng libro. Pinapasirox lang namin yung libro. Saka hindi namin pinapasirox ng buo, by chapter lang. Pag sinabi ng professor, magkakaroon ng exam sa 5 chapter, abay 5 chapter lang yung papasirox. Yun lang yung aaralin, tapos nakatupi pa yan,
nakasabit dito sa likod, tapos nakasabit ka sa jeep. Nakasabit, ang ganda ng itsura mo, nakaputi ka, puting pantalon, puting polo, tapos nakasabit ka sa jeep. Pag stop, kukunin mo yung Xerox, mag-aaral ka. Habang nag-aaral ka, wala ka. Aral, stop pa. Aral, stop pa. Ayan na, wala. Sabit ka ulit. So, natural na natural yun. My father died when I was 2 years old. Maagang namatay ang father ko, hindi na nag-asawa yung mother ko. Kaya lumaki kaming mahirap. Eh, yung sakit ng father ko, rheumatic heart disease. Sakit ng mahihirap yun eh. Ano yung sakit ng mahihirap? Pag naresetahan ng doktor, kailangan inumin tong gamot na to, antibiotics. 3 times a day for 7 days. In short, 21 capsule ang kailangan yung inumin sa loob ng 1 linggo. Di ba, pamilyar rin ganyan? O, pag binigay yung reseta sa mahirap, ilan ang bibilin? 3 lang. Maswerte na kung 5 o 6 o 7. At pag gumanda na yung pakiramdam, itutuloy pa ba? Stop. Hindi na, ang galing. Eh, yung bakterya sa lalamunan, kapag nagka-tonsillitis ka, ang galing, ang talino rin. Pag hindi mo tinapos yung 1-week regimen, pag sinabi 3 times a day for 7 days, kailangan ubusin mo yan. Pag hindi, akala mo gumaling ka. Kasi nawala yung simptomas eh. Nawala yung pangangate, nawala yung lagnat, nawala yung ubo, nawala yung plema. Pero yung bakterya nandyan pa rin. Ang masakit doon, minsan yung bakterya sa lalamunan, bumababa sa puso, kinakain yung muscle ng puso. Pag tumanda yan, ayan na, laki ng puso. Rheumatic heart disease. Sakit ng mahihirap. Yun yung sakit ng tatay ko. Kaya nung inatake at the age of 44, yun ang una at huling atake niya. Tapos. So batang-bata pa ako, wala nga akong recollection ang itsura ng tatay ko. Kung kinarga niya ba ako, kasi nga, baga siyang nawala. Pictures na lang ang nakita ko. So imagine that. Sakit na pwede palang magamot kung kaya, kung may pera, pero hindi kaya. So yun yung binaon ko nung nag-network ako. Sabi ko, gusto ko magkaroon maraming oras, gusto ko magkaroon maraming pera. Sa pagiging doktor, ang hirap masenso eh. Ako pa yung naglalabas eh. Siguro yung pasyente ako, binabayad sa akin itlog. Binabayad sa akin, manok, buhay pa. Ano yung papatayin ko? Sabi, tinola na lang niligano mo sa akin. So, hirap nung gano'n. So, nung may nag-present sa akin ng network marketing, na-in-love kagad ako. Sabi ko, gandang ito ah. Ang gandang negosyo nito ah. Papayamanin yung mga mahihirap. Hindi mo lang gagamutin yung sakit, pati sakit sa bulsa. Kaya lang, yung pinagtatabaho kong company mo, kung saan distributor ako doon, US company. May kamahalan yung produkto. Yung marketing plan pang Amerikano. Hindi pang Pilipinas. Kaya sabi ko, pag ako nagtayo ng kumpanya, kinakailangan pang Pilipinas. Nung nagsimula ng kumpanyang to, way back September, isipin nyo guys, sa September 2005. September 2005. Ganyan nakatagal yung kumpanya. September of 2005, nagsasalita na kami sa harap, may product, may kitaan, nag-pay out. 19 years. Walang company na ganitong klase ng negosyo na network marketing na tumagal ng 19 years sa Pilipinas. Tayo yung kaisa-isang tumagal ng 19 years. More important than that, hindi rin lang tayo tumagal ng 19 years. Kasi may ibang company na sabi na, kami 20 years na. Kinig mo ba? Parang 20 years na nga. Pero in reality, nagsara pala ng gitna. Diba? 20 years na sila, pero ika-10 nagsara. Back to zero. Remember that term? Back to zero. Ano yung back to zero? Siniro-zero yung left and right. Ano sakit nun, di ba? Gigising ka kinabukas, sino yung left ko? Sino yung left? Nangyari, back to zero. Guys, may mga companies ngayon, nagba-back to zero. Malupit. May isang company sa Quezon City, nag-back to zero. May isang company dito sa may bandang dito sa may HOF, magba-back to zero daw sila. So, nakakatakot yung gano'n. Wala pang 10 taon, binaback to zero nila. Ibig sabihin, yung pinagpaguran mo sa left, saka pinagpaguran mo sa right, kakalimutan ng kumpanya, isi-zero-zero. Tayo, we're proud to say for the past 19 years, hindi tayo nag-back to zero. Yung pinagpaguran mo
mula noon hanggang ngayon, anihin mo na lang yan. Kung may 3 kang palo, kung may 2 kang strong leg, may 3 kang weak leg, ayan, anihin mo yan. Yun yung kagandahan nito, itutuloy mo na lang, pwede mong ipamani. Di ba? Ganyan kaganda yung negosyo natin. So, ang hirap tapatan. Paano ang hirap tapatan? Wala pang company tumagal na sintagal natin. Yung kasabayan natin, medyo nagpapahinga na yung iba eh. Di ba? Nagpapahinga yung iba na, wala na eh. Di ba? I'm proud to say, sa building na to, di ba? Alamin naman yung building na to, AIC Burgundy Empire Tower, ang haba, di ba? Siguro mahigit sa 100. 100 networking company na ang nagtayo dito sa building na to. At nagsara. Over the past 19 years. Habang tayo, padami pa lang. Yun nga lang, ang negosyo nagsishift. Everybody say shift. Shift. Dati, araw-araw, itong seminar room na to, pinupuno natin. Puno-puno jump pack 3 times a day. Yung seminar room sa 3rd floor, pinupuno 3 times a day, kahit Sunday. Bakit? Kasi ang mode of business pa nun, offline. Everybody say offline. Offline. Hindi offline, tao-tao. Mamumusakal ka sa kalsada, dadalhin mo rito. Warm market mo, dadalhin mo dito. Cold market mo, kikilalanin mo, dadalhin mo rito. Offline pa yun eh. Nakakapagod yun. Pero pinupuno natin itong seminar room 3 times a day, kahit Sunday. And nag-shift na sa online. Which is mas maganda. So abangan yung dinidevelop namin ngayon, yung mga bagong mangyayari. Wow. May inaaral kami ngayon, ang tawag AI. Everybody say AI. Ano yung AI? Artificial Intelligence. Inaaral namin kung paano magagamit sa negosyo natin. Kung paano yung AI ang magbibenta ng produkto para sa iyo 24/7. Kung paano yung AI ang magpe-present sa iyo in English, in Spanish, in French, ng negosyo mo nagpe-present 24/7. At ang kagandahan niya, yung AI kamukha mo pa. So yung itsura mo, nag-i-English, grabe na, di ba? Grabe na yun. Nag-i-English, yung itsura, tawag doon avatar. Yung avatar mo, ayan, ganyan itsura, naka-content, naka-content, Yes! nagsasalita, pero English ang lumalabas Oh my God! sa bibig mo. Pero sa totoong buhay, pag pinag-English ka, kukumbulsyon yun. Pero yung AI, fluent, walang kakurap-kurap nag-i-English. And with a click of a button, pwedeng nag-French siya o nag-Spanish. So, dalawa yung pwedeng paggamitan niya. Pinagbebenta namin ng produkto yung AI o pinagre-recruit natin yung AI 24/7. So, yan yung inaaral namin ngayon. Yung pagsali, lahat kaming management team, may video greeting sa lahat ng sasali. So, isipin mo, kahit tulog na kami, parang binabati pa namin sila. Sa lingwahe nila, lalo sa Africa, puro French dun eh. English at French eh. Sa lingwahe pa nila. So, ganun din ang pwede mangyari dito sa Pilipinas. We're one of the early adopters ng AI sa direct selling space. So, abangan niyo yan. So, going back sa sayo at ikaw. Yes. So, kung may pinagdadaanan ka man ngayon, okay lang yan. Let them. Diba? Kung may sinasabi sila tungkol sa'yo, let them. May huwag kang papa-apekto. Kasi sa totoo lang, whether may sabihin sila sa'yo o wala, ganun pa rin naman ang buhay eh. Ganun pa rin naman ang mundo. Tuloy pa rin ang ikot ng mundo. So dapat ikaw, yung pangarap mo, tuloy pa rin. Yes! Okay? So abangan yung mga bagong mangyayari. So habang paganda yung sistema ng grupo nyo, paganda yung sistema ng company, dapat yung sarili mo, pinag-i-investan mo. Yes! Paano ako mag-i-invest sa sarili ko? Mag-aral ka pa. Paano ka gagaling sa ginagawa mo? Patulong kay apply. Paano ba ako gagaling sa ginagawa mo? Yes. Paano ako gagaling mag-prospect? Paano ako gagaling mag-closing? Paano ako gagaling mag-present? Paano ako gagaling mag-duplicate? Paano ako magiging magaling na leader? Ayan. Ituturo naman lahat nila sa iyo yan. Yes. Okay? Mararamdaman mo naman yung apply mo pagka medyo mali na yung ginagawa. Di ba? Minsan yun nakakalimutan namin sabihin eh. May mga ibang grupo, grabe Dok, ano nangyari? Yung apply namin, sumakabilang bakod eh. Bakit sumakabilang bakod? Ewan namin, sinasama pa kami doon. Siya, kumita na eh. Nagkakotse na, sasama pa kami doon. Kami na, hindi pa kami kumikita. Isasama, ano ba pinagagawa niyo for the past 6 months?
Ngayon ko lang narinig yung iba eh. Doon, pinagbenta kami ng ticket eh. O, ano yung ticket? 100 pesos. O, ilan pang ticket ang pinagbenta sa'yo? 100 eh. Daming ticket. Alam ko talagang mawawala ka ng oras, kaka-recruit at kakabenta ng product kasi wala ka nang ginawa kundi magbenta ng ticket. Sabi ko, wag gano'n. Sana mo sinabi sa inyo ng upline yan, bumusina ka sa amin para na-correct namin yung upline mo. Eh, ilang buwan na ba ginagawa? No, 6 na buwan ang ginagawa. Sabi ko, ano ba negosyo natin? Magbenta ng ticket, magbenta ng product. Naubos yung oras sa ganun. So, dapat balance eh. Yung alam yung productive para sa grupo nyo, productive para sa network, yung kikita-kikita ka. So maraming bagay na ginagawa sa pag-network. 1, para mag-improve ang personality. 2, mag-improve ang leadership. 3, maka-apekto sa negosyo, lumaki yung kita. So sabay-sabay natin gagawin yun. Diba? Ang company, katulong yung mga uplines nyo, ang gusto natin, madaming kayo ang umasenso at ma-aware. Huwag na huwag yung isipin na eh. Upline, kinalimutan na ako. Company, kinalimutan na ako. Huwag na huwag kang magdadrama. Yan ang number 1 mo sa pag-negosyo. Anong yung bakit? Bakit? Walang commission sa drama eh. Kasi kung may commission sa drama, marami nang yumaman sa pagdrama. Diba? Saan may commission? Sa production. So, focus ka sa production. Okay? Focus ka sa production. We'd like to end this talk with a story. Yung unang-una kong natutunang story. Nagturo sa akin ito si Nathan. Si Nathan yung nakilala ko, gusto ko, 26, 27 years ago. Kumikita na ng mga 20 million pesos 26 years ago. Siguro, magkano yung 20 million pesos 26 years ago? Ang laki na nun. Kaya yun yung kinikita niya. Siya nagturo sa akin ng point ko na to. For you to start believing in yourself, marami kang kailangan tanggapin. Okay? Tanggapin mo, pinanganak ka dito. Pasalamat ka sa mga magulang mo ay pakiramdam mo, hindi maganda yung pagpapalaki sa'yo. Pasalamat ka sa Diyos. Pasalamat ka sa lahat. Kasi pagka may gratitude ka, pag lagi na nagpapasalamat, yung blessings punong-puno. Pero pag nakakalimutan ka magpasalamat, ayan, pahirapan ka sa blessings. Okay, guys, this is a true story. Okay? In fact, since I'm a doctor, mahilig ako sa scientific study, mga clinical study. Many years back, ang pre-med ko pala, by the way, bago ka nag-medicine, ang pre-med ko zoology. Okay? So, ang expertise ko mga hayop, bago ka nag-expert sa mga tao. Okay? Yan ang pre-med ko, BS zoology, bago ka nag-medicine. So, may clinical study before sa mga hayop. There were many scientists and zoologists, they gathered 10 wild sharks from the deep blue sea. 10 pating. Okay? Kinulong nila sa swimming pool kada isa. So, hindi ako ganun kagaling mag-drawing, isipin mo na lang pating yan, ha? Yan, pating yan. Tsura pa lang, di ba? Pating na. Pating. Ang daing, eh. No? So, 10 swimming pool, 10 pating. They found out sharks can survive without food intake for 6 months. 6 na buwan, pwedeng mabuhay ang shark nang walang kinakain. So, kinulong yun na yung shark. 10 shark, 10 swimming pool. Nagpaikot-ikot yung shark. First month, gutom na gutom, hindi makakain. Paikot-ikot. Second month, third month, fourth month, fifth month, 6 months nang hindi kumakain. Malapit nang mamatay sa gutom, mabagal nang lumangoy. Paikot-ikot. Bago matapos yung ika-6th month, yung mga scientists, yung mga zoologists, naghulog ng pagkain ng pating. Ano ba pagkain ng pating? Fresh bloody meat. Karne na madugo-dugo. Pero nilagyan nila ng transparent glass wall. Nakikita ng pating, pero may harang. Gets nyo? Yes. So, nung nakita ng pating, yung fresh bloody meat na pagkain, sabi ng pating, wow, pagkain! Umikot! I want to eat this meat, charge! Lugog na bukulan kaliwa. Ano nangyari ba di ko nakain? Umikot ulit. Charge! Lugog na bukulan kanan. 2 malaking bukol, kaliwat kanan. Nung nabukulan na yung pating, nagpaikot-ikot na lang. It kept on telling itself, I cannot eat this meat. Di ko makakain yung karne.
Kawawa naman ako, mamamatay ako sa gutom nang hindi ko nakakain yung karne. Nagpaikot-ikot. Umabot na ng 7th month, buhay pa yung pating. Nakakita nga yung pagkain pero mahina na, nagpapaikot-ikot na lang. It kept on telling itself, I cannot eat this meat. Kawawa naman ako, mabubungulan lang ako, I might die of hunger. Pagpalo na ika-8, ika-9th month, ika-9th month, namatay yung pating. Pero bago mamatay yung pating, di niya alam. Ika-7th month pa lang, tinanggal na ng mga scientists at zoologists yung transparent glass wall. 7th month pa lang, wala na yung transparent glass wall. Pero sabi ng pating, kawawa naman ako. I cannot eat this meat. May harang. Mabubukulan lang ako. I might die of hunger. So isipin mo, nasa harapan niya na yung pagkain. To the point na minsan tumatama na nga sa mukha yung pagkain. Pero hindi niya kinakain. Kasi nadala na siya. Nadala na sa dalawang bukol kaliwat kanan. Parang yung katabi mo. Nadala na rin. Nasigawan lang ni upline. Wala lang baking. Wala lang production. Hindi na ako asenso. Ako na yung pagpuwerta dito. Dapat natutulog na ako. Hindi ka talaga ako asenso. Nakikisamahan ko lang itong mga nandito. Negative na. Minsan ganun. Pero yung pagkain pala, nasa harapan na. Yes. Yung opportunity pala magpapayaman, nasa harapan na. Yes. Ang moral of the story here, sabi ko kanina in the beginning, there were 10 wild sharks from the deep blue sea. 10 yan. Ang namatay lang, 8 out of 10. Yung dalawa na sharks, nabuhay. Bakit nabuhay? Napansin nila, ika-7, ika-8 month, bakit parang wala nang harang? Bakit parang yung karne tumatama na sa balat ko? Hanggang sa kinain na rin nila yung meat. They started believing in themselves. And when they believe in themselves, nakita nila yung opportunity na yung meat nasa harapan lang nila at nakain nila. So, hindi namin hinahanap ang lahat. Kasi wala namang ganong negosyo na lahat eh. Lahat na nagsimula ng nursing, hindi lahat yan magiging nurse. Lahat na naglaro ng basketball, hindi lahat yan magiging PGA player. Lahat na nag-aral mag-tennis, hindi lahat yan maglalaro sa professional. Lahat na nag-aral lumangoy, hindi lahat yan matututo. Lahat ng umattend ngayon, hindi yan lahat yayaman. Yes. Pero tumataas yung chance kapag ka naniniwala ka sa sarili mo. Even us, hindi rin namin kailangan ng lahat. Ang hinahanap namin, dalawa lang. Dalawang sharks lang na maniniwala. Yes. Dalawang leaders lang na maniniwala sa pangarap nila, maniniwala sa potential nila, maniniwala sa company. Baka mamaya yung dalawa, ikaw na pala yun. Yes! God bless. Thank you.